we just lift our hands to the Lord this morning and open your mouth and give your praises and adoration to the King of Kings and to the Lord of Lords, to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Open your mouth wide and sing your melody of praise. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name, Lord. We bless your name, O God. We bless your name, Lord. We worship you in spirit and in truth. We exalt your holy name, O God. We exalt your holy name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shakarara barabakande. Shakarara barabakandara kaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy ka namin, O Diyos, pinupuri at niluluwalhati. Patuloy ka namin pinaparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At patuloy ka namin itinataas at itinatanghal. Ang iyong dakilang pangalan lamang ang nararapat papurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, shakarakaya barabakandara-kaya barabakandara-kaya. Shakara barabakandara-kaya barabakandara-kaya barabakandara-kaya. Yes, oh Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, we bless your name, we bless your name, Lord. We bless your name, we magnify your holy name, oh God. Yes, oh Jesus. Yes, oh Lord, yes, oh God, hallelujah, hallelujah. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Oh, your love is enough. Your love is enough. Oh Lord, your love is enough. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Oh, your love is enough. Oh Lord, your love is enough. Oh Lord. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? For the last time, church, your love is enough. Your love is enough. Oh Lord, your love is enough. Oh Lord, what could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Oh, what could I ever desire? What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Oh Lord, what could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Sapat ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At kung meron pong isang dapat hangaan, kung meron pong isang dapat kami, Panginoon, lalo pang mamangha sa iyong kadakilaan, ito'y dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal
na sa tuwing umaga ay laging bago. Hindi po kailanman nagkulang. Kumpleto. Salamat po, Diyos, sa umagang ito as we stand before you, acknowledging the truth that apart from you, we can do nothing. Search our hearts, our minds, Lord. Forgive us from all our sins, from all our unrighteousness. Forgive us from all our wickedness, shortcomings in life, weaknesses. Forgive us, O Lord, and cleanse us, Lord, by your blood shed on the cross of Calvary. Paputiin mo po kami simbusilak ng nyebe sa kaputian sa umagang ito. At ang buhay ng bawat isa ay damitan ng damit ng katuwiran ng aming Panginoong Jesus. At ayaw mo, Panginoon, sa umagang ito, mahilingin po namin minsan pa, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. And let the sweet fellowship of your Holy Spirit, Lord, be upon us, our great teacher and our great programmer. Hipuin mo ang puso at ang buhay ng bawat isa. At ang apat na sulok, Panginoon, ng church na iti punuin ng iyong kapangyarihan. And let your anointing flow in our midst, O God. The gentle touch of the Holy Spirit, Lord. We thank you. Allow us, O Lord, to experience your greater glory, your presence, O God. And allow us, O Lord, to experience once again the wonders of your love. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo tayong lahat sa oras mo na ito. Let us watch this short clips video para lang po sa ating mensahe ngayon pong umaga pong ito. Sounds pa, audio? Simulan natin sa una. Sige, you may be seated at magkaroon ho tayo ng focus dito sa atin hong gawain ngayong umagang ito. Wala nang ilalakas yung audio, Pasuyo. Sagad na ba yan? Pa-stop mo na yung play hanggat walang audio, please. Stop. Okay na? Please, Daddy. Hi. Hi. I'm sick. I got bacterial ammonia. What's wrong with you? My kidneys don't work. I need new ones. Where do you get them from? Someone has to give me one. Or I'm not gonna live very long. Daddy, Yes? do I have kidneys? Yes. Two? Why? I could give you a mine. That's not how it works, sweetheart. Why? Because you need them. Take care. I don't want you talking to him, okay? Why? Because I said so. It might be dangerous. I think he's nice. He has tattoos like you. It doesn't matter. Tattoos don't make you good or bad. You just don't know. Jesus loves them. Why can't we? Just mind me, please. Yes, Daddy. Is this your family? It used to be. I lost them. Maybe you should try finding them. Did some very bad things. They don't want to talk to me anymore. You should try to find them and say sorry. Maybe they'll forgive you. I don't think so. It's been a long time. They will when you just believe. What? I told you, I'm Lucy Chambers. I'm 5 years old. I've never met anyone like you. I never met anybody like you. Are we friends? Maybe. I want to. Give my friend Edgar one of my kidneys.
so sweet and loving, Lucy. You truly are one of a kind, but this isn't something I can do without your parents' permission. Please, Daddy. Why do you keep asking us this? Because I don't want my vinegar to die. Can a child's kidneys even function properly in an adult? Yes, it's been done successfully many times, and she has the right blood type. Please, Daddy. Okay, honey. Okay, we'll think about it. Can you promise? Okay, promise. Thank you, Daddy. What's this? Look, I got it for you. For me? Ah, it's for you. I had a dream of a sad man with tattoos. He just told me you needed help, and I saw you. I told you Jesus loves you. You did. Okay. I better get going now. I can't breathe really well. Well, maybe you just need to relax a little bit, sit down, get some water in you, eat some fruit or something. Breaking down, I find your call. Is that key? What's this for? Your handcuffs. One day I was playing, but I got sick. Jesus loves everybody. Jesus gave you his love. I want to give you my picture. So you can be with your family. Now it's your turn to draw. I'm sorry you've done everything you can. Time of death, 6:47 a.m. December 25th. Lucy! Lucy! No matter how far you Lucy! All hearts come home for Christmas. Everybody's right here with us. Whether near or far, those here or gone. All hearts come home. All hearts come home for Christmas. Her heart may have stopped, but Lucy's other organs were perfectly healthy and were donated, We all good there? saving more than one life. And yes, Edgar did receive one of her kidneys according to her wish. While we weep here on earth, others celebrate in heaven. But God has a special way of healing all broken things. Edgar kept the faith and got that second chance he so desperately needed. He was eventually released from prison, reunited with his family, and never looked back. They never forgot about Lucy. How could they? They look back with gratitude and fond memories each and every Christmas and read both the story of the three wise men from the Bible and, of course, Lucy's book. And the Prince of Peace. One day I was playing, but I got sick. And I bet you're wondering what happened to Lucy's family. Rest assured that God didn't forget about them. They were blessed with a beautiful boy, James Jr. All right, good job, James. Yes. They always kept Lucy's memory close to their hearts Good job, James. and knew that someday they'd all be together again, forever. What are you looking at, Daddy? Grandpa Jackson. And your sister Lucy. Her loved ones are never far away. As a matter of fact, they're closer than you think. All right, let's do this. Come on. For Ooh, Christmas. perfect. Yeah. All right. For Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang clip po na yan ay movie mismo. And I encourage everyone to watch this movie dahil napapanahon at nakaka-touch ng puso na all of us
ay kagaya din po ni Edgar, a criminal. Walang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Pero isang bata ang kanyang na-meet at mismo yung bata ang nag-donate ng kanyang kidney para lang mabuhay si Edgar. Hindi akalain ng magulang ng pamilya na gagawin ng kanilang anak. Pero alam niyo po, sinasalamin ng movie na yan ang isang katotohanan kaya po nagkaroon ng unang Pasko dahil mahal po tayo ng Diyos. And this morning, ang ating pinaka-topic po ay wala pong iba kundi it is about the wonders of God's love. Everybody say, the wonders of God's love. Lagi ko pong itinatanong, bakit nga po ba inaalala ng Diyos ang tao, ang buong sangkatauhan? Lagi niyo pong naririnig ang mensahe pong iyan na, what is man that you are mindful of Him? Ano nga ba ang tao? Bakit napakahalaga sa iyo at lagi mong inaalala? Napakahiwaga, nakakamangha, ang tinatawag na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos that despite that the human beings naturally talagang born na ipanganak ng makasalanan magmula kay Eva at kay Adan, pero still minamahal ng Diyos at iniibig ng Panginoon. Makinig po tayong mabuti sa ilang mga talata na babasahin ko po para i-establish ang isang mensahe ngayon pong umagang ito iniligay ng Diyos sa atin pong puso. In Genesis chapter 6 verse 5 ng New King James Version, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Kapag titingnan po natin ang tao, bakit ba kailangan mahalin at ibigin ng Diyos? At bakit nga ba minamahal at iniibig ng Diyos? Napakasobrang sama. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, lahat ng iniisip, lahat ng nilalaman ng puso ay pawang kasamaan lamang. The societal conditions of the world prior to the flood, bago mangyari ang tinatawag na baha sa panahon ni Noe, ang kondisyon ng tao sa panahong iyan, kapag titingnan natin, ay punong-puno ng tinatawag na kasamaan. Degraded ang mankind during the time had become completely characterized by wickedness and evil, and as a result, we are told that God, sabi ng verse 6, grieved in His heart for creating man. Madalas ko hong banggitin, this is the first time in the history na ang Diyos ay nagsisi sa taong kanyang nilikha, sa taong kanyang hinugis, sa kanyang wangis at sa kanyang kaanyuan. This is the first time in the history that God was grieved in His heart. Ang sabi ng Genesis 6 verse 6 ng New King James Version, and the Lord was sorry that He had made man on the earth, and He was grieved in His heart. Ang Diyos mismo ay nagsisi, bakit nga ba niya nilikha ang tao? At nalungkot ang kanyang puso sa nakita niyang kasamaan ng isip at ng puso ng tao. And this is the first time also in the Bible that yung word na heart or yung Hebrew lab na tinatawag is used in the Bible when the term the heart is used in the contrast of human character. It is referring to the seat of the mind, intellect, purpose. Kapag titingnan po natin yung binabanggit na and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually, ang ibig pong sabihin niyan, ang puso, sinasalamin ang kabuang pagkatao ng bawat isa sa atin, the seat of the mind, intellect and purpose. So ang kanyang ninanais at layunin ay pawang kasamaan lamang sa kanyang puso. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5. At ito pong talatang ito ay nagpapakita rin ng isang katotohanan na kung tutuusin, hindi ho kaibig-ibig ang tao sa kasaysayan. In Jeremiah 17 verse 9, the majority of people before the flood became so evil and wicked that their negative character completely overwhelmed any potential for good. Lahat ng posibleng gawing kabutihan ng tao na overwhelmed ng tinatawag na negative character ng tao sa panahon bago dumating ang baha.
And the Bible teaches that the human heart at its worst is deceitful and desperately wicked. Ano ang sabi po? The heart is deceitful above all things and wicked. Who can know it? And desperately wicked, who can know it? Ang puso ng tao ay sobrang mapandaraya sa lahat ng bagay, sobrang sama, maganda sa panlabasang naririnig na intensyon na sinasabi ng bibig, out of the heart, the mouth speaketh, and yet, ang puso ng tao ay punong-puno ng tinatawag na deceitfulness. Deceitfulness. In fact, in Genesis chapter 6, verse 2 and verse 3, at verse 11, dalawa ang unang binigyan diin ng banal na kasulatan na kasalanan ng tao. It is about sexual lust and murderous violence. Murderous violence. Sobrang kasamaan, walang dignidad, walang moral. Ang sabi ho ng verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Everybody say corrupt and violence. Filled with violence. So verse 12, so God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. Dito po mismo binibigyan ng diin na ang humanity ay sobrang corrupt. Ibig sabihin, yung tinatawag na moralidad, wala na sa sangkatauhan. Sa panahon nga po natin ngayon, kung alin ang mali, siyang nagiging tama sa paningin ng marami. At kung alin ang tama, siyang nagiging mali sa paningin ng marami. At kapag mas maraming naniniwala dito, ang ibang Kristiyano o ang ibang tao na kahit meron pang natitira sa ng kabutihan, doon na rin napupunta dahil takot silang labanan ng maraming tao. Naroon sila sa majority side, ayaw nila doon sa minority side. Nakalimutan po natin, kahit ikaw lang at ang Diyos, kapag ka nagsama, equal to majority. But most of the times, takot ho tayo kapag tayo po ay hindi nakasama sa karamihan na naniniwala sa isang bagay. So very corrupt during the time ang buong humanity. Yan po ay nangyari before yung tinatawag na antediluvian period. In Matthew 24, 37 to 38 ng New King James Version, ipagpaumanhin niyo po dahil yung palang yellow ay hindi pala lulutang dyan. Matthew 24, 37 to 38 ng New King James Version, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. And did not spare, until the day that Noah entered the ark. This shows us that before the flood, bago pa dumating ang tinatawag na baha, ang buhay ng tao ay nabubuhay ng normal. Parang okay lang, baliwala. Kahit nagpipreach si Tandang Noe ng salita ng Diyos. With no regard for God. Wala rin silang regard o paggalang sa Diyos. Hanggang sa dumating ang tinatawag na flood. Dito po sa Matthew 24, 37 to 38, itinulad ng Diyos ang panahon po niya sa panahon ni Noah. Tansya ko po, ngayon din panahong ito, iisa lang ang sasabihin din ng ating Panginoong Sus. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For us in the days before the flood, bago dumating ang baha, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Masama ba? Hindi ho. Pero ito yung naging lifestyle ng tao at doon sila nakafocus. Kahapon ho sa youth service, binigyan natin ito ng diin. Hindi naman ho masama talagang mag-asawa, mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pero see to it na naibigay natin ang the best na pagdilingkod sa Diyos. Dahil ang pinakamahirap kung doon tayo nakapokus lang sa buhay. Sapagat panahon ni Noah, ganyan po ang tao. Marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Without knowing, darating na pala ang 40 days na baha, na pag-ulan. Hindi alam ng tao. At wala rin silang tinatawag na respect sa pangangaral ng mabuting balita. Nangyayari din po ngayon yan sa panahon po natin. In 2 Peter 2 verse 5 ng New King James Version, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. So hindi lang corrupt, hindi lang filled with violence ang panahon during the time of Noah, but also ito po ay panahon na
tinawag na ungodly ng 2 Peter chapter 2 verse 5, world of the ungodly. Ito ay mundo na kung saan ay punong-puno ng mga taong hindi makadiyos, walang pananampalataya, walang pananalig. Naiisip niyo ho ba, paano kaya minahal at inibig ng Diyos ang ganitong uri ng humanity? Kahit po ako hanggang ngayon ay nagtatanong, bakit nga ba Panginoon minahal mo ang tao na nilikha sa iyong wangis, pero ganitong uri ng buhay? World of the ungodly. And the social conditions during the end time are described in details in 2 Timothy 3, verse 1 to 5. Binanggit po in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5 ng New King James Version, na sabi ng ilang mag-aaral na Bible scholar, posibleng ganito mismo ang actual situations ng panahon ni Noah. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Imagine that, sa huling panahon, binabanggit na ang tao, ganito ang mangyayaring sitwasyon ng kanilang buhay. Ang sabi ng maraming Bible scholar, yung huling panahon na sinasabi ay nangyari din sa unang panahon. For men will be lovers of themselves. Ang tao, ang mamahalin na lang nila, sarili nila. Lovers of money. Pag pinag-usapan ng pera, kahit ibenta ang sarili, ang kaluluwa, gagawin. Kahit tapakan ng iba, gagawin. Basta magtagumpay lang siya sa buhay. Boasters. Sobrang mapagmayabang. Sobrang mapagmalaki. Proud. Blasphemers. Mapanungayaw. Hindi masunurin sa magulang. Hindi mapagpasalamat. Lalong walang kabanalan. Hindi rin maibigin. Hindi mapagpatawad. Ang mas matindi pa, mapanirang puri, slanderers. Without self-control. Walang pagpipigil sa sarili. Brutal. Sobrang kasamaan. Despisers of good. Kahit tama na, ginagawa pa ring mali. Kaya minsan mahirap din po ang maging attorney kapag ang pinaglalaban mo ay ang iyong kliyenteng alam mong masama, pero bilang attorney, katungkulan mong ipagtanggol kapag ikaw ang kinuha, wala kang choice. But at the end of the day, ako'y naniniwala na maraming attorney nagsisisi ng kanilang kasalanan sa pagtatanggol sa mga taong sila mismo alam nilang kliyente nila ay guilty. But we proceed sa process ng law. Kailangan patunayan muna. Kailangan meron munang prosecutions, meron prosecutors, at meron din naman talagang tagapagtanggol, ang defense panel. Kapag hindi na patunayan kahit mali, mananatiling, sabi nga po natin, mananatiling nasa itaas, nasa himpapawid ang mga taong masasama. Mabigat dahil tinukoy na traitors, taraydor. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang taraydor. Galit na galit ang Diyos sa mga taong taraydor. Galit na galit ang Diyos sa mga taong natalikod ka lang, pupunyaling ka na. Ganito ang panahon. Ganon ang panahon nila Noah, ganito rin ang panahon po natin. Kaya minsan magtataka tayo, bakit nga ba tayo inibig at minahal ng Diyos? Sabi ni Lucy kay Edgar, sabi niya, nung ibigay niya yung kanyang mga idinrowing, sabi niya, you know that God loves you? Hindi mapaniwala ni Edgar dahil alam niya siya isang kriminal. Sira pamilya niya. Pero sabi ni Lucy, Jesus loves you. At yung pagbibigay niya ng kidney kay Edgar ay pagpapatunay lang na kayang ialay ang buhay ng Diyos na nagmahal at umibig sa atin. Ang lalim ho ng movie na yan eh. Sobrang nakakapiga ng puso na ipaparamdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa isang taong sobrang makasalanan. Walang pwede ipagmalaki. Ang sabi ng verse 5, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Merong tinatawag na parang kung titingnan ay makadiyos, pero wala namang kapangyarihan. Why? Sapagkat ang pagiging makadiyos ay sa labi lamang, pero wala sa puso. Kapag titingnan natin, sobrang i-define ng Biblia, hindi lamang corrupt, hindi lamang filled with violence, hindi lamang world of the ungodly ang mundong ating ginagalawan, but also
ang mundong ating ginagalawan ay tinawag din pong carnally minded ng Romans 8, verse 6 to 8. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. For to be carnally minded is death. Pagka ikaw ay ang iyong kaisipan ay kagaya ng kaisipan ng mundong ating ginagalawan, makalaman, kamatayan ang equivalent po noon. But to be spiritually minded is life and peace. Pero pagka ikaw naman ay maka-spiritual ang iyong paraan ng pag-iisip at pamumuhay, buhay naman at kapayapaan ang idinudulot po nito. Because the carnal mind is enmity against God. Yung makalamang isipan, makasalanang kaisipan ay laban sa Diyos. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Malinaw ang banal na kasulatan na kapag tiningnan ang buong sangkatauhan, sobrang sama. Sabi ng verse 8, so then those who are in the flesh cannot please God. Those who are in the flesh cannot please God. Lahat ng taong lumalakad sa pita ng laman, kailanman ay hindi pwedeng magbigay ng karangalan sa Diyos. At kapag hindi ka nagbibigay ng karangalan sa Diyos, ikaw ay kalaban ng ating Panginoon. Remember, ang Sodom and Gomorrah in Jude chapter 1 verse 7 ng ESV translation. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire. Bakit unnatural desire? Lalaki sa lalaki nagtatalik, babae sa babae nagtatalik, serve as an example by undergoing a punishment of eternal life. May punishment of eternal life sa mga taong gumagawa ng buhay kagaya ng Sodom and Gomorrah, ng Sodomites. Lalaki sa lalaki nagtatalik, babae sa babae nagtatalik, may nakalaang tinatawag na punishment of eternal fire. Nangyari po yan. Hindi lang punishment of eternal fire. Kapag babasahin natin ang Jude chapter 1 verse 7 ng ESV translation, parang sinabing ang kahulugan ng literal na apoy na bumaba sa Sodom and Gomorrah na tumupok at gumunaw sa maraming tao at pumatay ay parang sinabing simbolo. Hindi lang doon natatapos, simbolo na meron pang eternal fire, eternal punishment doon sa kabilang buhay. Dalawa ang mararanasan, literal na apoy at yung tinatawag na punishment of eternal life. That's why kapag katinignan ho natin ang banal na kasulatan, hindi pwedeng paikutin ng tao ang Diyos. Kaya madalas natin marinig sa ating spiritual director, nobody can manipulate God and nobody can deceive God. Si Jesus in John chapter 2 verse 25, He did not need any testimony about mankind for He knew what was in its person. For He knew what was in its person. He knew them all, ang sabi ng ibang translation. Hindi niya kailangan ng marami pang mga patotoo, pagpapatunay, patungkol kung ano nga ba ang tao. Alam ng Panginoon Jesus sa ibang translation, He did not commit Himself to them because He knew them all. Ang sabi ng NIV translation. Bakit? Bakit gano'n ang binanggit ng Panginoon Jesus? During the time, ang dami sumusunod sa Kanya eh. Pero kilala sila ng Panginoon. Maraming sumusunod because of the signs, wonders, and miracles. Maraming sumusunod because of doon sa tinatawag na mga blessings na nakikita ng mga tao. That's why ang Panginoon Jesus mismo, He did not commit Himself to them. Sapagkat ang tao minsan kaya lang susunod at magsusuko ng buhay dahil nakakita ng himala at nakaranas ng pagpapala. Hindi naman masama na maging dahilan ng maraming himala at pagpapala para ikaw mag-commit ng buhay, pero alam ng Diyos ang lalim ng pinagkukuhanan at pinaguhugutan ng buong humanity. We cannot manipulate God. Hindi natin pwedeng paikutin ng Diyos sa ating sariling kamay. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos sa ating personal na pamumuhay. Kilala po ng Diyos ang bawat isa ko sa atin. In fact, ang sabi ng Psalm 139, lahat ng bahagi ng iyong buhay alam ng Diyos. Pati ang mga mangyayari at ang lifespan ng iyong buhay, alam ng Diyos, recorded in His book. Ang buong frame ng iyong pagkatao, lahat ng bahagi ng iyong katawan. Kaya nga tayo naniniwalang He is our great healer.
Why? Kasi kabisado ng Diyos ang ating buong pagkatao. Maging ang pagkakalikha sa atin at pagkakabalangkas, alam ng Diyos. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Hindi natin pwedeng ilingid at itago at ilihim sa Diyos. Alam niya, pati bilang ng ating buhok. Alam ng Diyos. Kung nalaglag man ng 2, 7 niyan, tiyak bilang pa rin ng Diyos yan. Walang pwede ilihim sa Lord. Sabihin mo sa kanan mo, alam ng Diyos ang ginagawa mo. Sa kaliwa, tama ka, alam din niya ginagawa mo. Walang pwedeng magtago at maglihim sa Diyos. Sabi ng mga ngaral, 12, talatang 14, sa huling panahon, mabutit masamay, pagsusulit natin sa Diyos Dahil walang bagay na lihim sa Panginoon, lahat ay hayag at lantad. In fact, sa mata ng Diyos, ang kadiliman ay parang liwanag at parang araw. Hindi ang ibig sabihin ng Diyos ay nabubuhay sa kadiliman, kundi ang ibig lang sabihin ay kayang makita ng Diyos ang pinakamalalim na bahagi ng buhay mo at ang pinakatatago-tago mo pa, alam na alam ng Diyos. Hindi pwedeng lokohin ng Lord. Doon sa Luke 1:51 ng New King James Version, He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Tinukoy ng Luke 1:51 kung ano nga ba ang humanity. Proud in the imagination of their hearts. Sobra ho tayong, hindi lang mapagmalaki may lalim pa. Dahil maraming pinapangarap ho ang ating puso. Si Eva kaya napabagsak Si Adan kaya napabagsak. Sinabi lang ng ahas na, alam niyo bang pag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy na yun na nasa gitna ng halamanan ng hardin ng Eden, kayo'y magiging parang Diyos. The imagination of the heart. Minsan madali din ho tayong lokohin kahit mga scam. Kapag sinabi sa iyo, ikaw ay nag-invest dito ng 5,000 sa isang buwan, 10,000 na kasunod niyan, ang babalik sa iyo. Dahil mahilig ho tayo sa imagination ng ating buhay na gusto natin lahat shortcut at ang gusto ho talaga natin ay mangarap ng mga bagay na madaling makuha, madali ho tayo maloko. Usong-uso na rin po ang love scam maging sa social media. Na sa unay padadamahin ka, ikaw ang unang bibigyan. Isang bahagi po ng love scam. Ikaw ang unang bibigyan. Ikaw ang unang padadamahin. Sa susunod, hindi magpaparamdam sa iyo. Dahil medyo namamahal mo na ng kaunti, hahanapin mo na. Sasabihin sa iyo, saka na lang muna ako magsasabi. Magkukulit-kulit kasi mahal mo. Ano nga ba nangyari? Ano nga ba nangyari? Pasensya ka na. Medyo nagka-problema lang kami. Ano naging problema? Nangailangan ng pamilya ng gusto, kinapos ako. Ganun ba? Ang hihinga na sa susunod, yung babaeng dating binibigyan. Isa ho sa love scam ngayon yan. Meron hong, naka-record nga pala ako. Pero siguro maganda lang para lang mapaalalahan na ng bawat isa. May isang kapatiran tayo na nag-message, Pastor, sabi niya, okay lang ho ba? Bibigyan daw ho ako ng ganito. Meron siyang ka-chat foreigner. Bibigyan daw ho ako ganito. Papadalan daw akong pera ng ganito, ganito. Okay. Ang tanong niya sa akin ay, Pastor, okay lang ho ba natanggapin ko? Po ako ligawan through chat. Babae po ito. Sabi ko, sa tingin niyo ho, ba't kayo bibigyan? Siya mismo, hindi niya masagot kung ba't nga ba siya bibigyan. Sabi ko, love scam po yan. Sa susunod ho, kayo na ho ang delikado. Kami po sa social media, ay natatapik ho natin yan. Napakaraming love scam ho ngayon. Take note, 1,000 SIM card ang nahuli po ng ating pong NBI magmula po sa Pogo. At karamihan po ng mga numbers na yan ang ginagamit sa scam. Yung iba, papalitan ng picture, mas gwapo. Yung iba, mas sexy, kaya nahihirati ang marami. Hindi nyo po alam, beauty is in the eye of the beholder. Pakitingnan nyo po katabi nyo. Beauty is in the eye of the beholder. Kaya no one can question kapag sinabi ng isang lalaki na mahal ko siya kahit sino siya,
Oo, hindi niya pwedeng questionin yun. Kahit yung babae, pag sinabi niya mahal ko to, kahit sino siya, hindi mo pwedeng questionin yun. Kung sa tingin mo pangit yun, sa tingin niya, yun na pinakamaganda at pinakagwapo, wala nang pwedeng tatalo pa doon. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo yun. Huwag mo akong pinipintasan. Pero ang totoo po, kasabihan lang po, ang beauty is in the eye of the beholder. Pero ang isang katotohanan, we are created in His own image, in His own likeness. Kaya naman, the Imago Dei of God, the Imago Dei, yung wangis ng Diyos ay nasa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya lahat po tayo magaganda. Magagandang lalaki at magagandang babae. Amen? Palapakan ho natin sandali ang Lord. Nakalamang lang ho ako sa inyo ng konti. Joke. Sabi ni Brother Dorphy. And the Lord was sorry that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. Ang sabi ng New King James Version, so the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the ground. Ang bigat, ano? Ang Diyos mismo ay nagsorry. Sabi ng verse 7, man and beast and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Imagine that, ano? Dahil sa kasalanan ng tao, ang Diyos mismo ay nagsisi sa pagkakalikha. And what is the result? Kung anong uri ng buhay meron ng tao sa pangkasalukuyan, ano ang sabi ng Galatians 5:19-21 NIV? The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ito na po ang uri ng society na meron po tayo ngayon. Puno ng envy, ng tinatawag na pagkainggit. Hindi lang pagkainggit, maging nung tinatawag na hatred, nung pagkapuot, nung pagkakabahabahagi, discord, yung pagiging mapanigbughuin, jealousy, siloso, na marami hong ganun, pati sa church, nangyayari po yan, no? Nagkakaroon na selfish ambition. Kaya dapat bantayan din ang sarili Delikado ho talaga tayo dahil tayo ay nasa lupa pa. Nasa katawang panlupa, kahit Kristiyano tayo, eto na po talaga ang sitwasyon, matindi ang laban sa flesh. At yan po ay dapat ho nating bantayan. At ganito ang uri ng tao, ng buong sangkatauhan, ng ibigin ng Diyos. That's why, ang tanong ko ho lagi, how come the sinful humanity loved by God? How come? Paano nga ba minahal ng Diyos ang sinful humanity? Naisip niyo ho ba yon? Naisip niyo ho ba kung paano tayo mahalin ng Diyos at minahal? Naisip niyo rin po bang kamahal-mahal ba tayo? Hindi ho Kapag kakatitingnan natin, i-evaluate natin sa sarili natin, hindi tayo kaibig-ibig at kamahal-mahal. Kaya nga lagi nating tinitingnan ng pag-ibig ng Diyos, talagang mamamanghake. The wonders of God's love. Di ba? Lagi ko hong inaawit ho dito yung Tagalog na, di ko man lubos na maunawaan ang lalim at ang lawak ng iyong pagmamahal. Bakit ako sa'yo'y, ano kasunod? Bakit ako sa'yo'y, ano nga ba kasunod nun? Nakalimutan ko na tuloy Ayan, tumataas ang kamay. Kabisado niyo ha? Akala ko tumaso ng kamay si Kasi panahon po nila, akala ko si Brother Dolphy tumaso ng kamay. Panahon po nila yan Siguro nakalimutan lang Kahit ako sa'yo'y nagkasalang tunay. Ang hirap intindihin, bakit nga ba tayo inibig at minahal ng Diyos? The central theme, the golden text, the central message, the central text of the Bible is no other than John 3:16. Pumapailang lang lagi ang talatang ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Despite ng pagiging corrupt, pagiging wicked, pagiging evil, pagiging world of ungodly na tinukoy ng banal na kasulatan, punong-puno ng corruption sa isip at sa puso, carnally minded, lumalakad sa pita ng laman, and yet, ang sabi ng John 3:16,
For God so loved the world. Grabe ho yun. Sa totoo lang ho, every time nababalikan ko ang John 3:16, ang hirap intindihin pa rin unawain ang lalim at ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Kristiyano na nga paulit-ulit pa nagkakamali. Kristiyano na nga paulit-ulit pang bumabagsak. Kristiyano na nga gumagawa pa rin ng kamali at kasalanan. How come? Paano nga ba minahal ng Diyos ang makasalanang sanlibutan? How come the sinful humanity loved by God? Isa lang ho ang sagot. Because God is love. Pastor, napakahaba ng introduction mo, yun lang pala ituturo mo sa amin. Pakisabi ho sa iyong katabi, God is love. Wala daw hong ibang sagot at wala hong ibang po pwedeng gawing sagot dahil mahirap sagutin ang katanungan, bakit nga ba talaga inibig tayo ng Diyos? Isa lang ho ang pumapailang lang sa banal na kasulatan. 1 John 4 verse 10 ng ESV translation, in this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. But that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ang Diyos ay nagmahal at umibig sa bawat isa ho sa atin. At yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na sinasabing minahal at inibig ng Diyos ang sinful humanity, kailan niya ginawa? Romans 5 verse 8, gusto kong basahin lahat ito, bagamat kino-quote natin ito, pero gusto kong maintindihan natin. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kaya na sinasabi ni Lucy na Jesus loves you, sabi kay Edgar, yung masamang tao na mamamatay na dahil may problema siya sa kanyang kidney, worst scenario, hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan paano mamahalin ng Diyos ang isang katulad ko. Nung sinasabi ni Lucy na Jesus loves you, sabi niya, I had a dream at merong man with a tattoo na nangangailangan ng tulong, and then nakita kita, sabi ni Lucy, at ikaw ang sinasabi ni Jesus na nangangailangan ng tulong. Kaya ako naririto. In paraphrase, kaya gusto ko tambigyan ng kidney ko. Kasi gusto ko mabuhay ka pa. Nung tinatanong ng father, ba't kinakailangan mong gawin yun? Because I don't want for Edgar to die. Ayoko mamatay si Edgar eh. Sabi niya, imagine that. Kesa masama na. Tayo, ang prayer nga natin, lahat ng masama yata, gusto na natin mamatay eh. Di ba dumarating tayo sa ganung pagkakataon? Yung sobrang sama ng tao, sakit na ng ulo ng pamilya, ng kanyang barangay. Minsan dumarating tayo, parang, ba't ba yung kapitbahay ko mabuti pa kinuha? Bakit hindi pa ito? Mahirap intindihin ang pag-ibig ng Diyos, ano? Mahirap abutin. Si Jonah, galit na galit, di ba? Na ituro natin dito. Jonah chapter 4. Lumitaw ang puso ni Jonah kung ba't ayaw niya sa chapter 1 na sumunod sa Diyos. Ito nga ang dahilan eh. Kaya ayokong pumunta dito eh. Dahil alam kong ikaw ay Diyos na maibigin, mapagmahal, mapagpahinuhod, punong-puno ng awa at ng kahabagan. Ang gusto ko, gunawin mo sila eh. Pero alam ko naman di mo gagawin eh. Pag nagsisi sila ng kasalanan. At yun ang content ng puso ni Jonah. Kaya ayaw niya sumunod sa Diyos. Kilala niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Full of love, full of mercy, full of grace. And this is the God we serve. Grabe, ang hirap abutin. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. In Titus 3 verse 5, He saved us, not because of righteous things we had done. Wala ngang kabutihan eh. Punong-puno nga ng korupsyon ng isipan, wickedness ang puso at isipan ng tao. Not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. But because of His mercy. Ang mercy ng Lord ay part ng God's love. But because of His mercy. Not because of righteous things we had done.
Kaya tayo, hindi ho natin po pwedeng salaminin ang ating buhay na para bang tayo ay masigit na dakila at magaling kaysa sa iba. Sabi ng Philippians 2 verse 3 and verse 4, do not think more highly than the others. Do not think yourself more highly than the others. Huwag mong titingnan na parang ang tingin mo sa sarili mo, masiit ka nakakataas sa iba, masiit ka magaling sa iba. Pag dumating tayo sa ganung punto ng ating buhay, talo tayo kahit tayo Kristiyano. Madali kang magiging mapanibughuin. Madaling mapapasok ang puso mo ng tinatawag na inggit, ng selos. Sukdulang maghiwalay kayo, sukdulang madivide, gagawin mo dahil na-overcome ang puso mo ng sobrang selos at ng sobrang inggit at galit. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. It is impossible to earn or deserve God's love. It is too marvelous a gift for sinners to earn. It is impossible to earn or deserve God's love. Gusto ko hong bigyan ng diin ito, hindi ka inibig at minahal ng Diyos dahil karapat-dapat ka, dahil may nakita ang Diyos, o whatsoever. Isa lang, minahal ka ng Diyos. Nung panahong makasalanan ka, wala kahit ano. So, hindi mo pwedeng i-earn ang pag-ibig ng Diyos. Lalong hindi ka deserving for God's love. Hindi tayo qualified. It is too marvelous a gift for sinners to earn. It is from God's own goodness that His love flows. He loved us because He loves us. We don't deserve His love. Nothing pushes Him to love us. He loves us simply because He is God. Ganun lang kasimple. Nothing pushes to Him or nothing pushes Him to love us. He loves us simply because He is God. And He is love. Yun lang. Walang ibang dahilan. Kailangan maintindihan natin yun. Kailangan makita natin zero tayong lahat before the eyes of God. Para hindi tayo dumating sa punto ng ating buhay na sa mga kaunting accomplishment natin, nagmamalaki na tayo sa Diyos. Sa mga kaunting nararating natin, nagmamalaki na tayo sa Diyos. Wala kahit ano. Zero. Kaya nga lagi natin na example, ang mga tunay na anak ng Diyos at Kristiyano dapat tingnan ng sarili na mula lamang sa isang tuldok na kahit ikaw, malayo ang marating mo at malayo ang ma-accomplish mo, marami kang ma-accomplish sa buhay, marami kang tagumpay, still, wag mong kakalimutan, zero ka pa rin before the eyes of God. Nagsimula ka lang sa isang tuldok, lumaki ka man ng lumaki, still zero pa rin ho tayo sa harapan ng Diyos. Nagkaroon lang ho ng ganda ang buhay po natin. From nothing to something, it is because of Him who loves us. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Because God is love, ilang bagay ho ang gusto kong iwanan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Because God is love, His love is eternal. Everybody say, His love is eternal. His love is from before time began. Bago pa magsimula ang pagtunog ng orasan, ang Diyos po ay nagmahal na at umibig sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Gusto ko po ang translation ng The Message translation ng Ephesians 1 verse 4 to 5. Long before He laid down earth's foundations, He had us in mind. Matagal ng panahon bago pa ma-lay down, maitatag ang pundasyon ng mundong ating ginagalawan, tayo po ay nasa isipan na ng Diyos. Had settled on us as the focus of His love. Everybody say, settled on us as the focus of His love. Imagine that, bawat isa sa atin, nasa isipan na ng Diyos ang bawat isa sa atin. At hindi lang basta nasa isipan ng Diyos, settled ang isang katotohanan, nakafocus lang doon sa pag-ibig ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. To be made whole and holy by His love. To be made whole and holy by His love. Kaya nga kahit hanapin mo ang lahat ng uri ng pagmamahal sa mundong ito, hindi ka pwedeng makumpleto. Dahil ang totoong kakumpletuhan natin ay ang pag-ibig lang ng Diyos.
Kaya binanggit na to be made whole and holy by His love. Ang kagalingan ay dumarating lang sa emosyon, spiritual, everything because of His love. Kaya madalas kong sabihin sa inyo yung song na, ano sabi roon? Kahit ibigin ko ang yaman ng mundo, di pa rin maitutulad sa kadakilaan mo. O kahit ipunin ko, kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin, ano sabi po ron? Di pa rin maitutulad sa dakilang, hindi pa rin ho kaya eh. Kahit ibigin mo ang lahat ng uri ng tao, 10 man ang mahal mo, 20 man, hindi ka masasatisfied. Sapagkat ang pwede lang mag-satisfy ay ang pag-iibig ng Diyos na mula pa lang nung una, hindi ka pa nililikha maging ang mundong ating ginagalawan, nasa isipan ka na at focus ng pag-ibig ng Diyos. Mas malakas yung palakpak sa Panginoon. Long before He laid down earth's foundations, sabi ng Diyos kay Jeremiah 1 verse 5, alam mo bang bago ka pa nilikap, magmula pa lang sa womb ng iyong magulang, tinawag na kita, pinili na kita. Jeremiah 31 verse 3, naroon ka pa lang sa malayo, nakita na kita. Mula pa lang doon, inibig na kita, minahal na kita. Malayo ka pa lang, hindi ka malapit sa akin. Nagkakanya-kanya pa kayo ng buhay. Pero magmula pa lang doon, minahal na kita. Inibig na kita. Nagmalasakit na ako sa iyo. Ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na kahit napakasama ng humanity ng buong sangkatauhan, minahal at inibig ng Diyos long before He laid down earth's foundation. Tingnan niyo po ang verse 5. Long ago, He decided to adopt us into His family through Jesus Christ. Church, hindi pa ho tayo sinisilang sa mundong ito. Nag-decide na ang Diyos sa Kanyang sarili na tayo ibilang sa Kanyang pamilya. What pleasure He took in planning this. How can you imagine that? The Message translation, what pleasure He took in planning this. Sa tingin nyo, saan nagmumula ang Diyos? Ba't niya ito ginawa at pinlano? Kaya napakapalad ho natin eh. Nakakilala tayo sa Diyos. Na-realize natin magmula pa lang pala noong una, inibig na tayo at minahal na tayo ng Panginoon. Wow! Ang hirap abutin ng pag-ibig ng Diyos. Because God is love, His love is eternal. Before time began, minahal ka na at inibig na ng Diyos. Wala ka pa dito. Kaya madalas kong sabihin na, man is the product of the overflowing love of the triune God. We are the product of His love. Kaya madalas po natin sinasabi, your love to me is like an overflowing stream. Your love to me is like an overflowing stream. Reaching out, Lord. Reaching out, Lord. Lord, I have your love. Yes, I have your love. I have your love to overcome. Yes, I have. Doon lang ho tayo nakaka-overcome. Pag nasasaktan ho tayo, pag-ibig lang ng Diyos ang tumutulong sa atin para ma-overcome ho natin. Palakpakan ho natin ng Diyos. Kaya nga ho, pag inaawit natin ang song na, I want to sing until I am lost in your love, till I am found in. Yun lang po yung bahagi ng ating buhay na nagiging panatag tayo at nagiging payapa. Kasi alam nating kung sa tingin ng mundong ito'y natalo tayo dahil nagpatawad tayo at umibig tayo at nagmahal, pero hindi sa tingin ng Diyos. Panalo ka kapatid kapag ginawa mo yun. Kung sa tingin ng mundong ito, natalo ka sa panahong ini-offer mo ang lahat and yet nang ibalik sa'yo, mas masakit dahil retaliation.
Huwag kang mag-alala. Hindi ka natalo, kapatid. Ang magpadama ng pag-ibig at pagmamahal ay isang kapanaluhan sa harapan po ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Because God is love. He is all-powerful. Everybody say, He is all-powerful. His love conquers all. Sana ho, dalhin natin ang signs and wonders and miracles sa puntong ito. His love conquers all. Even the multitude of sins. Sabi ng Romans 8:39 ng the Passion Translation, there is no power above us or beneath us. No power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love. Gustong-gusto ko po yun. No power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love. Walang anumang uri na kapangyarihan sa buong kalawakan ang pwedeng magpalayo sa atin doon sa malalim at maigting na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Which is, love is upon us through our Lord Jesus Christ, the Anointed One. Wala. Hanapin mo na ang lahat ng pwedeng gawin ng demonyo ng kaaway. No one can separate us from the love of God. Because God is love, He is all-powerful. And love conquers all. Lahat ng bagay, imagine that kung hindi na-conquer ng pag-ibig ang lahat ng bagay, wala ho tayo ngayon dito. Love conquers all. Kahit hindi tayo karapat-dapat inibig tayo at minahal ng Diyos. Yun lang ang dahilan naman eh. Kaya ho tayong lahat naririto. Because God loves us so much. Wala hong iba. There is no power above us or beneath us. No power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love, which is lavished upon us through our Lord Jesus, the Anointed One. Siyang ipinamalas at ipinadama at ibinigay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Because God is love, He is unchanging. His love never fails. Sabihin po natin lahat, love never fails. Alam mo natin yun. 1 Corinthians 13:13. Love never fails. Ano po? He is unchanging. Hindi nagbabago ang Diyos. Malaki 3 verse 6, I the Lord, I change not. Sabi ng Psalm 136, 26 na beses binanggit, His love endures forever. His love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos mananatili magpakailan-kailan paman. Magmula verse 1 up to verse 26, binanggit ng banal na kasulatan, His love endures forever. Because God is love, He is unchanging and His love never fails. Naniniwala ho ba kayong hindi nabibigo at nagbabago ang pag-ibig ng Diyos? Mula noon hanggang ngayon. Kaya nga ho tayo, every time na magkakamali at ginamit natin ang 1 John 1 verse 9, tanggap ulit tayo ng Diyos. Yung iba sinasamantala lang. Pero tanggap tayo ng Diyos. Pagka totoo ang pagsisisi. Sobrang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos. His love endures forever. Ano sabi ng awit? I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. Hindi ho kaya na baguhin eh. Unchanging. Hindi nagbabago. Kaya ho tayo ay may awit na ano. Anong sabi po natin sa awit? You're unchangeable. Ano kasunod? Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Ano ang chorus? You are God alone. From before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Tingnan niyo po yung lyrics. From before time began, you are God alone. Bago pa magsimula ang lahat ng bagay. Ang Diyos nananatiling Diyos, and He is unchangeable, unshakable, unstoppable, because God is love, He is unchanging. And His love never fails.
Kaya nga ho, pag-ibig lang ng Diyos ang hindi nagbabago, ang pag-ibig ng tao nagbabago eh. Madali tayo ma-discourage, madali ho tayong sumuko. Buti na lang ang Diyos, hindi. Buti na lang ang Diyos, hindi. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang ang Diyos, hindi. At hindi marunong sumuko sa iyo. He is unchanging. Isang kimo nga kinuha, pasuyo nga. Bago ko ibigay yung panghuli, pwede ho bang awitin lang natin coming from our hearts? Pwede itaas pa ng konti ang key. From before time began, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. Before time began, You are on your you throne. are on your throne. You are God. Sabihin po natin lahat, you're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Yes, oh. Unstoppable. Unstoppable. That's what you are. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. You are God alone. You are God alone. From before time began. And right now, His love endures forever. Tama po si King David. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katapatan ay laging magkasama, hindi naghihiwalay. Nangako ang Diyos, tutuparin niya. Pag ikaw ay nanumbalik, hindi pwedeng ang pagmamahal ng Diyos ay maapektuhan. In the first place, if you will study yung tinatawag po na atonement of our Lord Jesus Christ, the past, the present, and the future sins are already forgiven. Yun ang uri ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na meron ho. Hindi mo pa nga ginagawa yung kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad na. Hindi mo pa ginagawa. Imagine that, gaano kalalim, ganong kalawak, how wide, how high, how deep is God's love for us. Mahirap pong intindihin eh. Mahirap pong abutin at arukin. Sabi ko nga ho madalas kapag ginagamitan ko ng malalim na Tagalog, hindi kayang dalumatin ang lalim at ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Walang pwede hong umabot. Walang po pwede. Kahit ang pinakamatalinong tao at ang pinakamagaling na siyensya, hindi ho kakayanin. Because God is love, He is perfect, His love is perfect. Everybody say, His love is perfect. Sabi ng John 17:23, the Passion Translation, you live fully in me, and now I live fully in them, so that they will experience perfect unity, and the world will be convinced that you have sent me. For they will see that you love each one of them. Take note the word. For they will see, referring to the world, that you love, referring to God, that you love each one of them, referring to His disciples, with the same passionate love that you have for me. For they will see that you love each one of them with the same passionate love that you have for me. But sinasabing perfect love.
Kasi kung ano yung pag-ibig ng Diyos, Ama, sa Panginoong Yesus, sa Diyos Anak, sabi ng Panginoong Yesus, gayon din kapassionate ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Same. Grabe ho yun. Same passionate love that you have for me. Imagine that. Kaya sinasabing complete. Kaya nga pagkakaho, tayo ay merong request sa langit. At kung sakali mang tayo po ay merong mga challenges o pagkakamali sa buhay at lumalapit tayo at dumudulog sa Diyos, pag sinabi ng Panginoong Jesus, forgiven na po yan, Father. Forgiven na po yan. Yan po ay purchased by the blood of the Lamb. Purchased po yan ng dugo ko. Wala nang po pwedeng sabihin pa sa langit. Kasi yung pag-ibig ng Ama na meron sa kanyang bugtog na anak, ay yun ang uri ng pag-ibig ding ibinigay sa bawat isa sa atin. So much love. For God so loved the world. Sabi ng Bible Encyclopedia, and up to the highest degree. For God so loved. The word so love, pinakamataas na uri ng pag-ibig at pagmamahal. The agape, the God's kind of love. Without any condition, without any credentials, walang pwedeng kahit anumang batayan, inibig at minahal ng Diyos ang buhay ng bawat isa po sa atin. Ito po ang wonders of God's love. And lahat will follow. Kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng mga answered prayers, lahat susunod. It is because of His love. It is because of His love. Hindi dahil ikaw karapat-dapat kaya ka tinutugon ng Diyos. Bonus po yun ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Bagamat nagtuturo tayo na may mga requirements ang Word of God, bahagi po yun. Ang pinaka-main reason and purpose ng lahat, dahil inibig at minahal ng Diyos ang bawat isa po sa atin. So much love. Tama si Lucy kay Edgar. Jesus loves you. Nung tinanong ni Lucy, how about your family? Sabi niya, matagal nang galit sa akin ng pamilya ko, in paraphrase, hindi nila ako pinatawad, so hindi na ako bumabalik sa kanila. Tinry niya, nabuuin ng pamilya, pero hindi nangyari. Sabi ni Lucy, why don't you try again? Ba't hindi mo gawin ulit? Muli, gawin mo. Sabi ng bata, ini-introduce ng bata, who is Jesus Imagine mo yung ganong senaryo na sobrang sama ng tao and yet still binibigyan ng Diyos ng pagkakataong makakilala sa Kanya. Yung kriminal lumambot ang puso. Lalo na nang mamatay si Lucy. Dahil yung kidney niya pinakinabangan niya at nakasama pa niya ang kanyang pamilya. Alam niyo ho, ang krus ng Kalbaryo ay simbolo ng taas at lalim at lawak ng uri ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa ho sa atin. Na inyalay niya ang kanyang buhay para kayo at ako ay mabuhay. That's the reason. Inyalay niya ang kanyang buhay para kayo at ako ay makaranas ng buhay na walang hanggan, ng kasaganaan, ng kalakasan, ng kalusugan, ng lawak at lawig ng buhay. This is the wonders of God's love. How come the sinful humanity loved by God? Because He is love. Because God is love. Beloved, let us love one another. For He is love. For God is love. Sabi ng 1 John 4, verse 7 to 8. Mangagibigan tayo sa bawat isa sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sino mang umiibig ay sa Diyos at nakakakilala sa Panginoon. Pero ang hindi tunay na umiibig ay hindi mula sa Diyos. At ang taong hindi tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, may pagkatakot sa kanyang puso. Pero sa tunay na pag-ibig, ang sabi ng 1 John 4:18, walang pagkatakot. Perfect love drives out fear. Church, kung totoong naranasan natin na ang Diyos ay umibig ng perpekto sa buhay po ng bawat isa po sa atin, wala tayong dapat katakutan sa mundong ito. Sapagkat kilala natin kung sino ang ating pinananampalatayanan at pinananaligan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Perfect love drives out fear.
Kaya tama si David eh. If the Lord is on my side, I do not fear. What can man do to me? Nasa tabi ko na Diyos ko eh. Minahal ako at inibig ng Diyos ko. Sino pa pwede kong katakutan sa mundo ito? Wala akong kakatakutan. Why? Nasa panig ko ang Diyos. Nasa tabi ko ang Panginoon. Eh kahit nga dumaan ako sa lilim ng kamatayan, kasama ko ang Diyos. At sa harapan ng aking kaaway, naghahanda siya ng dulang ng biyaya at pagpapala. Napapahiya ang aking mga kaaway sapagkat ang iniisip nila, hindi ako kayang pagpalain ng Diyos ko. But sa mata ng mga kaaway, naghahanda ang Diyos ng dulang ng pagpapala sa kanyang mga anak. He prepared a table before me in the presence of mine enemies. My cup runneth over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito ang mga tunay na Kristiyano, walang takot sa buhay po na ito, sapagkat kilala natin kung sino ang ating pinapanaligan at pinananampalatayanan. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 1:12, nagtitiwala ako na anumang bagay na ipinagkatiwala ko sa Kanya ay Kanyang iingatan hanggang sa huling sandali ng aking buhay o hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Nagtitiwala ako, ang sabi ni Paul, na ang bagay na ipinagkatiwala ko sa Kanya ay siyang mag-iingat hanggang sa Kanyang muling pagparito. Tatanungin ko po kayo, kayo ba'y nagtitiwala na ang mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa Diyos, kayang ingatan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito? Palakpakan po natin ang Panginoon. May kinatatakot ho ba kayo sa buhay na ito? Sa pamilya niyo, sa mahal niyo sa buhay? Ang Diyos ho, ang bahala sa kanila. May peace of mind ho tayo kapag alam natin ang Diyos ay naririyan. Ang sarap po ng pakiramdam. Kasi alam mo natin, He is in control of everything. He is in control of everything. Long time ago, minahal na po kayo ng Diyos. And He decided in His mind that His love ay nakafocus lang sa inyo. Grabe po yun. So much love. Tumayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Pwede ho bang palakpakan natin ang Diyos ng mas malakas na palakpak? Come on, church. Give your best love of praise unto the living God. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Oh, shakarakia barabakandarakaya. Gusto po namin, Panginoon, na minsan pa, ang kamangha-manghang pag-ibig at pagmamahal mo na inyalay sa buhay ng bawat isa po sa amin ay maranasan namin minsan pa ngayong umagang ito. Ang kakumpletuhan ng aming buhay. I want to sing until I am lost in your love, till I am found in your presence. Till I am found in your presence. Worshiping before your throne. Worshiping before your throne. Filled with your spirit. Filled with your spirit. Entering into your flow. Entering into your flow. How precious this moment. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you to know. I want to sing. I want to sing. Yes, O Lord. Until I am lost in your love. Till I am found in your presence. Filled with your spirit. Filled with your spirit. Entering
how precious this moment. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you to know. It's you who have won my heart. It's you who have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. Comforted me like a friend. Your friend. Your friend. Your love, yes, O Lord. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart From you ever again. I want to sing coming from your heart, church. I want to sing until I am lost in your love. Till I am found. Till I am found in your presence, worshiping before your throne. Filled with your spirit. with your spirit. Entering into your flow. Entering into your Oh, yes, O Lord. Hallelujah. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you to know. It's you who have won my heart. It's you who have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. Your friend, your love surrounded me from the start. I'll never want to be apart from you ever again. It's you who have won my heart. It's you have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. Your love, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Pwede ho bang ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso? Church, God loves you so much. He loves you so much. Kung meron ho sa ating kalagitnaan na hindi pa totohanan nagsusuko ng kanyang buhay sa Diyos, wala ka pang karanasan ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon kung paano ka inibig at minahal ng Panginoon, kahit tayo isang makasalanan,
Hindi tayo naging karapat-dapat. Ang sabi na Roma 3:23, lahat ay nagkasala, wala nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ang lahat ay hindi naging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sabi na Roma 3:10, talatang 11, walang humanap, walang nakasumpong sa Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. Ang karampatang parusa sa atin ay doon sa kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang pangalawang kamatayan na tinukoy na pahayag 20, talatang 14, the second death. Kaya kapag ang pangalan ng isang tao hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, ang sabi ng verse 15, ibubulid roon sa pangalawang kamatayan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapatid, kung hindi pa totohanang nagsuko ka ng buhay sa harapan ng Diyos, maging kayo na nakakasubaybay ng gawain ito sa YouTube channel ng GIL Bulacan, wherever you are, kung hindi pa totohanang isinuko mo ang iyong buhay sa Diyos, ito ang oras at ang panahon na dapat mo isuko ang iyong buhay at maranasan mo ang pag-ibig at ang pagmamahal ng Diyos. Ang sabi ng pahayag 3:20, ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa labas ng pintuan ng ating puso at kumakatok. Ang sino man dirinig ng kanyang tinig at bubuksan ng pintuan ng Diyos, ipapasok sa kanyang buhay at makakasama niyang kumain sa hapunan. Ibig lamang sabihin, hindi ka iwanan ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Panginoon kagaya ng pangako niya sa Joshua chapter 1 verse 5 at Deuteronomy 31 verse 6. God will never leave you nor forsake you because He loves you so much. Sa oras na ito, kung nais mong maranasan pa at makilala kung sino ang Diyos sa iyong buhay, ang kailangan mo lang gawin ay magsisit, magtika ng iyong kasalanan. Sapagkat ang sabi ng unang Juan 1:9, ang sino mang magsisisi ng kanyang kasalanan, sasambitin ng kanyang labi ang lahat ng kanyang kasalanan, magtitika sa harapan ng Diyos in paraphrase. Ang Diyos ay banal na magpapatawad, matapat na magpapatawad sa buhay ng bawat isa sa atin. He is just and faithful to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. Kaya kang patawarin ng Diyos, gaano mang kalaki ang iyong kasalanan, because He loves you so much. At hindi niya nais na ikay mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Sa oras po na ito, habang nakalagay yung kanang kamay sa tapat ng iyong puso, kung totohanang nais mo minsan pantanggapin ng ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, itaas mo ang iyong kaliwang kamay sa oras na ito at sumunod ka sa isang maikling panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, sa oras po na ito, narito ang aking buhay. Isinusuko ko sa iyo lahat ng aking pagkakamali, lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako. Lahat ng aking karumihan, kalikuan, kasamaan, hayagman, o lihim, patawarin mo po ako. Linisin ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Narito ang aking buhay, pagharian mong tunay. Narito ang aking puso, dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, tulungan mo po ako na mabuhay lamang sa gitna ng iyong banal na kalooban. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang ako'y magkaroon ng katiyakan ng aking kaligtasan. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Ako na lamang po mananalangin sa oras nito. Panginoon, nakikita mo po ang bawat lalaki at babae maging anak subaybay sa YouTube channel, Panginoon. Ang dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito, God, hayaan mong abutin mo lahat ng kanilang pangangailangan. Because we believe that the wonders of your love included, Lord, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Naniniwala po kami, Panginoon, kung may nangangailangan ng kagalingan sa sakit at karamdaman, Ikaw ay Diyos na nagpapagaling ng aming katawang pisikal. Ikaw ay Diyos ng himala. Hindi ka, Panginoon, Diyos lamang na gumagawa, Panginoon, ng himala. Bagkus, Panginoon, buhay mo na, Panginoon. Nature mo na at kalikasan mo na ang gumawa ng himala. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal, together with all the benefits of the cross of Calvary, kasama ng pagpapagaling, padaluyin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isang mga anak mo po, O Diyos, ang kagalingan ng aming katawang pisikal, ang kalakasan ng aming katawang pisikal, ang kalusugan ng aming katawang pisikal,
maging ang pangangailangang pinansyal, maging ang pangangailangang emosyonal, ang pangangailangang intelektual, sa lahat, Panginoon, ng mga nag-aalala sa kanilang buhay. Palitan mo ang lahat ng pag-aalala. Palitan mo, Panginoon, ang lahat ng kabagabagan, ng kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Hayaan mo po, O Diyos, payapain mo po ang dagat na punong-puno ng alon at ng hangin, ng signos. Payapain mo po ito, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Alam mo po, Panginoon, kung kailan hanggang kaya lamang ng bawat isa sa amin na lahat ng hamon ng buhay. At kapag hindi na po namin kaya dahil marami kang itinuturo, sa isang command mo lamang, sa isang salita mo lamang, papayapa ang sitwasyon. Because you are the God of wonders. You are the God of wonders. Not only the God of miracles, but the God of wonders. Oh, shakarakaya barabagkandarakaya barabagkandarakaya barabagkandarakaya. Let miracles after miracles, blessings after blessings, oh God, will blow upon the lives of your people, O God, right now in the name of Jesus. Let there be an open heaven, O God, and pour out your blessings, O God, to each and every one of your people, O God. Even the financial blessings, O God, we command the blessings to come upon your people. From the east, from the north, from the west, from the south, we command the blessings to come upon your people, O God. In the name of Jesus! Oh, sakaya barabakandara kaya barabakandara kaya. Sakaya ya barabakandara kaya rararabarara sundari ya barabentino barasakaya baraya. Oh, yes, oh Lord. It's you. You have won my heart. You comforted me. You comforted me like a friend. Your friend, your love surrounded me from the start. I'll never want to be apart. Oh, sakaya barabakandara kaya barabakandara. From you ever again. From you ever. It's you, you who have won my heart. It's you, you who have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. Your friend. Your